Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal at kawani na hukbong katihan ng Pilipinas at sa lahat ng membro ng Uniformed Services ng ating bansa. Ako po si Father Dion, ng Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Monday, April 21, 2025, ng unang linggo ng muling pagkabuhay. Ang ating ebanghelyo ngayong araw ay tungkol sa kwento ng dalawang babae, si Maria Magdalena at isa pang Maria, na nagmamadaling bumalik sa libingan ni Jesus. Ang akala nila ay tapos na ang lahat, patay na ang Panginoon. Ngunit sa kanilang paglapit, isang nakabibighaning balita ang bumago sa lahat. Siya ay muling nabuhay at sa daan, mismong si Jesus ang nagpakita sa kanila at nagsabi, "Huwag kayong matakot. May dalawang pabaon para sa atin ang ating ebanghelyo sa araw na ito. Una, ang tatlong salita para sa ating lahat. Huwag kayong matakot. Ang takot ay kaharap natin araw-araw. Para sa mga sundalo, maaring magkaiba-iba ang nagdudulot ng takot sa bawat isa. Maaring may takot sa misyon, takot sa posibilidad ng panganib, takot para sa kaligtasan ng pamilya habang sila ay nasa field at ginagampanan ang kanilang tungkulin. Sa mga asawa ng sundalo, maaring takot baka hindi na makauwing buo ang kanilang mister. Sa ating mga kababayan, maaring takot sa kawalan ng trabaho, sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, sa pagkakasakit o sa kinabukasan ng mga anak. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang mensahe ni Jesus para sa dalawang babae ay para din sa ating lahat. Sinasabi din niya sa atin, "Huwag kayong matakot, buhay ako." Pangalawa, sa panahon ng pagdududa at kasinungalingan, ikaw ang saksi ng katotohanan. Tayo ay pinapadalang maghatid ng mensahe. Hindi lahat ay maniniwala. May mga sasadyang magkalat ng kasinungalingan, gaya ng mga bantay sa libingan na binayaran para sabihing ninakaw ang katawan ni Jesus. Ganyan din sa ating buhay ngayon. May mga naninira sa katotohanan. May mga nagpapakalat ng fake news, mali, sa social media, sa chismis, sa politika, sa lipunan. Ngunit bilang mga anak ng liwanag, tinatawag tayong tumayo sa katotohanan at panindigan ang pananampalataya. Kaya maging buhay tayong patotoo. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay hindi lamang kwento. Ito ay paanyaya na tumindig kahit maraming bumabagsak, umibig kahit nasasaktan, magpatawad kahit mahirap, magpatuloy kahit maraming humahadlang. Kaya huwag tayong matakot. Buhay si Kristo, buhay ang Panginoon, buhay ang pag-asa. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sa gitna ng aming takot, sa labanan, sa buhay, sa hinaharap, ipaalala mo sa amin na ikaw ay buhay. Tulungan mo kaming maging matatag, matuwid, at mapayapa sa aming serbisyo at sakripisyo. Ipagkaloob mo sa aming bayan ang liwanag ng iyong muling pagkabuhay. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.